Let us pray. Dear Father, we thank you for everyone gathered here now. Thank you that you know each of us by name and have caused us to walk with you. We say that we are dependent on you. Our trust is in you completely. As we surrender ourselves in adoration, we welcome you among us today and celebrate the gift of life that you have lavished upon each of us. We ask that you would open our ears so that we may hear your voice. Open our minds so that we may receive your eternal wisdom. Open our spirits so that we may know your leading and guidance. And open our hearts so that we may receive your wonderful love. Lord, we thank you for the speakers and facilitators. We pray that you would give them great inspiration as they share with us what you have placed on their heart. We pray that you would fill them with courage and give them your peace. Amen. Good morning, everyone. Good morning. Good morning. Morning. Hi, Rocky. Good morning. Hello. At the end, wait lang. Let me just share my screen. Wait lang po. Okay, can anyone see my screen now? Can you confirm? Wala pa po. Wala pa yung slides. Starting pa lang. Yan. It's okay. Thank you. So, ito po yung dashboard natin for the past 2 sessions po. So, dito po sa right side, left side. Hindi ko na alam. Dito po sa left side, sign up po over yung actual attendees. So, nakalahati po tayo sa graphic design. And, ayun. Tapos, dito naman po, graphic design. And po, nakikita naman po na medyo nangalahati po tayo. And, thank you po sa mga umattend. May i-discuss lang po ako, konti lang, before tayo So, ito po yung mga frequently asked questions para po hindi na namin i-discuss. So, yan. So, how can I avail my load allowance? So, yung mga taga-Binyan po, makakakuha po sila ng 200 Gcash na load allowance per session po. So, per series po ito. Series 1, Series 2, hanggang Series 6. Tapos, kailangan po nila na mag-attend
ng series for the week, either in Zoom or Facebook page. So, kailangan po nilang i-answer yung post-evaluation survey for their certificate and for the attendance po. Klaro po ba? Opo. Okay, thank you. Number 2. How can I get an certificate? So, yung evaluation po is mag-base po kami sa evaluation form for the attendance and for the eligibility for an certificate. So, work out na po namin yung mga certificates nyo. Pasensya na po kasi medyo madami yung sign up. And medyo matatagalan po. Okay. Number 3. How about residents outside Binyan? So, pwede naman pong mag-join sa atin yung mga outside the Binyan city. But they will not get the load allowance. But they will have a chance to win. And napiyak pa ako. 200 Gcash. Depending on the activity or game ng mga trainers natin. Klaro po. Hello? Klaro po. May kausap po ba? Rinig po. Okay. Thank you. So, meron po tayong Facebook group. Batch 1. Kasi may batch 2, may batch 3. So, hopefully, may mga batch 1, batch 2, batch. So, ito po yung link. Pwede na po i-click dyan. Yung link. Tapos, ayun po. Reminder po ulit, join the Facebook group kasi dun po kami nag-a-announce ng mga bagay-bagay. So, salamat po. And, ayan na yung introduction ng speaker natin. So, he is a brand development consultant and a digital marketer. Malupit po, as in, malupit. Independent research speaker, trainer, and course developer at the Department of Information and Communication Technology. Business Center Manager and one of the board of directors of PAPSCO, Filipino Online Professional Service Cooperative, and owner and founder of Mark. Please welcome Mark Espana. Mark, take it away. Ayan, thank you Rocky sa introduction mo. And good morning everyone. Good morning sa mga tiga Binyan. At yun, so kamusta po kayong lahat? How was your week? How was your Monday? So ano ba yung Martes namin? Kamusta na? Good morning, Nicole. Oh, si Miss Nicole nandito. Good morning, Miss Nicole. So yan, meron tayong mga bisita pala dito. Kamusta na po yung iba?
So, yun. So, we're good. So, today, pag-uusapan natin yung client avatar. So, lagi magkapatid ang client avatar at saka yung branding. No? So, pag-usapan, bakit sila magkapatid? Bakit lagi sila magkasama? Pag-usapan natin yan mamaya. Excited po. So, before we start, sino po ba dito yung in any way nagkaroon na ng business before? Nagkaroon na ng maliit na business o gustong sumubok magkaroon ng business? Yan, mukhang nag-iisip pa sila kung planning to have a business. So yun. So hindi ko na itatanong kung anong klaseng business, no, pero hopefully yung maituturo ko dito is something that you can use to your business or you can also offer to other businesses. No, pwedeng gamitin niyo para sa sarili niyo o pwedeng tulungan niyo yung iba na i-put up yung kanilang mga businesses. Okay? So yun. And let me share my screen. Yeah. Teka, nasa dulo na tayo. Balik. So, kumusta naman po yung mga yung mga una yung discussions? Ano yung mga takeaway nyo? Baka meron kayong konting takeaway. Yung mga natutunan nyo for the past few series. I think naka-2 series na tayo. Medyo marami na po tayong natutunan. So, daragdagan natin yan sa araw na to. Tapos bukas, pag-aaralan naman natin kung ano yung branding. Paano tayo nagka-craft ng brand natin. No? Alright, so good morning po ulit. Ako nga pala si Marquez Mana. I'm a brand strategist, digital marketer, and graphic designer. Now, to give you an idea, no, I've been into graphic design for almost 10 years na. Pero during my training sa DJT, so familiar naman kayo na siguro sa DJT. So pareho kami ni Miss Raquel na product kami ng DJT training. So during my DJT training, sabi ko, I'm into graphic design, hilig na hilig ko ang graphic design. Pero sabi ko parang ang hirap sa akin mag-produce ng output, mag-produce ng design just because maganda lang siya. So, kasi ang trabaho ng graphic designer ay magdi-design ka kasi kailangan maganda tignan yung isang design mo. So nung nag-training ako sa DJT, doon ko na-realize meron palang isang opportunity na brand strategist o yung brand developer. So, ang brand developer, ang trabaho niya, you can be a graphic designer, kailangan meron kang graphic designer skill, pero you are going to apply different principles and techniques kung paano ko mag-craft ng isang brand na meron mga principle na sinusunod sa pag-create ng branding. Okay, so doon ko na-realize na mas na-enjoy ko pala yung design na may ina-apply ka na principles, no? So doon ako nag-explore at nag-reach out na maging brand strategist. Kaya hilig na hilig ko talaga tong topic na to, tong branding. And hopefully kayo in a way matutunan nyo rin at mahiligan nyo rin yung pagka-craft ng isang brand, no? At ang integral part nga ng brand ay yung ating client avatar. Okay, so medyo kailangan when we are creating, pag dinidiscuss natin tong client avatar, medyo nakaangkla o sinasaalang-alang pa rin natin yung branding natin kasi lagi nga silang magkasama. Okay? So next.
So this is my dream, no? I'm really dreaming, no, ako, to give you an idea din, naging OFW ako. Sabi ko, alam naman natin na merong income sa OFW, merong pera. Pero you are away, no, malayo ka sa pamilya mo, malayo ka sa Pilipinas at hindi mo magawa lahat ng gusto mo, yung mga hilig mo sa buhay. And ito rin, gusto ko rin i-share to, yung mini advocacy ko. Whenever I have an opportunity, talagang sinishare ko to kasi gusto ko magkaroon tayo ng awareness. Makilala yung mga native plants and animals natin na hindi na masyadong pinapansin dito sa Pilipinas. And kung i-explore lang natin sila, napakalaking opportunity yung pwede natin makuha sa kanila. So katulad nito, I'm not so sure kung meron ng isang bee farm sa Binyan na nagko-culture ng stingless bee. So kung alam nyo ba, meron tayong bee na hindi siya nag-sting, hindi siya nanunusok, pero napakaliit niya, na kaya hindi siya pinapansin, napakaliit niya. Pero yung honey nito is much more expensive than the regular honey. So hindi lang siya pinapansin sa Pilipinas. Yung iba hindi siya pinapansin kasi hindi nga siya kilala. No, yun yung nagiging goal ko. Sabi ko, sana magkaroon ako ng opportunity na I can be hands-on sa organic farming. And at the same time, pwede rin akong kumita. So doon ko nakita yung opportunity na maging freelancer. Now you can work a few hours in a day, no? At the same time, pwede kang maging hands-on sa mga hilig mo. So katulad nga yan sa organic farming, pwede akong maging hands-on diyan. So I also into travel. So medyo nagka-travel din before the pandemic, pero ngayon hindi na. Madami yung quarantine na kailangan bago ka makapag-travel. So I also attended nung nandun ako sa Dubai, sabi ko, sayang naman yung pag-stay ko as OFW. So nag-attend din ako ng iba't ibang seminar. So nag-attend din ako ng photography training sa mismong Canon Dubai. So yun. So yan. Hello everyone. Meron pa tayong hello. Okay. So before we start, ano nga ba si client avatar? So any idea, meron ba kayong konting insight ano si client avatar? Can you type in sa chat box natin? May idea ba kayo, pagka naririnig nyo client avatar, meron kayong naririnig, meron kayong mapasok sa isip nyo na idea? Ano nga ba siya? Oo, sana si Miss Nicole talagang meron. Kasi si Miss Nicole is also a trainer. Di ako sasagot. O sige. So siguro, wala pa siguro yung majority sa inyo na idea, pero don't worry. I'll try my best to explain everything about client avatar. Okay? So, anong ba yung kahalagahan na alam natin yung client avatar? No? So, ang kahalagahan na alam natin ng client avatar, una, malalaman natin how are we going to talk to our client. No? Malalaman natin paano tayo dapat makipag-usap sa mga customer natin. And we are going to create a effective marketing strategy paggalap natin kung at yung client avatar natin. Okay? Number 2, we can explore different opportunities kapag alam natin kung sino yung client natin. So paano yun? Kasi kung alam natin kung sino yung client natin, kung sino yung customer natin, we can in a way find their pain. Na malalaman natin yung problema nila. So di ba sabi naman natin as entrepreneur, pagka may problema, may pera. So, the problem that you are solving must tapos they find the solution. Katulad ng mga Alibaba, ng mga Shopee. So anong problema doon? Anong problema ng mga tao before? So mahirap yung transaction online, mahirap maghanap ng mga suppliers. So mahirap maghanap ng mga products. So yun na solusyonan nyo ng Shopee at ng
So hindi naman to sponsored ng Shopee, no? Pero nasolusyonan nyo ng mga platform na to, ng mga e-commerce businesses na to, by finding the pain of their customer. So yun yung kahalagahan na alam natin yung ating client avatar. Kilala natin kung sino yung customer natin. And we want to engage to the right audience. No? So next. Okay, so before that, I'll share something pala. Yan, gusto ko lang i-share to. Sinong familiar sa ganitong setup? Patay po naman po ako sa ganitong setup. O yun. Ako before, natatandaan ko nung parang elementary days ko, nakikinood pa ako ng parang VHS ba yun? VHS pa dati yung nire-rewind yung tape. So nakikinood pa ako ng VHS sa kapitbahay. So pero type 1 naman kung kayo yung nakikinood at yung type 2 kung kayo yung pinapanooran. Type 1 kung kayo yung nakikinood. Wow, both. Wow. Parang gusto kong i-friend si mga nag-number 2, no? Kasi parang sila yung rich kid that time, no? Pero ano ba yung sinasabi ng picture na 'to? Sabi natin dito, the information stream, parang sabi kasi diyan parang he who controls the remote controls the information. So bakit kaya ganon? So kung kayo nakikinood, ano yung choice nyo? Ang choice nyo lang diyan kung nakikinood kayo ng TV before, it's either kung gusto mo yung pinapanood ng may-ari ng TV, manood ka. Kung hindi mo gusto, it's either magtiis ka or umalis ka na lang. So sila yung may control ng information, sila yung may control kung sino o ano yung gusto nilang panoorin. So minsan nga, hindi ko lang alam pero parang sa iba narinig ko na parang nagbabayad pa ng piso-piso para lang makinood sa ibang bahay. No? Pero ang gusto ko lang makita dito, yung control ng information before. No? Napaka-limited ng TV o ng screen before. Right? Napaka-limited ng screen. Kung sino lang yung merong screen, sila yung may control ng information. Kung gusto nilang panoorin tong balita na to, so wala kayo magagawa. Mag-tiis kayo kasi yun yung gusto nila. Okay? Hindi naman kayo masusunod sa sabihin na, oy, gusto mo bang panoorin to o lipat natin? O, di ba? Depende na lang siguro sa may-ari ng TV. So, ano yung pagkakaiba niya sa ngayon? Ngayon, the information stream, sabi nga, nakita ko lang to sa Facebook, no? Kaya ini-screenshot ko to give credit dun sa may-ari ng image. Okay? Sabi niya, patayan ko kaya ng Wi-Fi. 100k likes, papatayan ko ng Wi-Fi. Napaka-bully, sama na ugali. Kasi papatayan daw na ng internet yung mga tao na to. Kasi nga naman, sobrang tutok sa mobile nila. Sobrang hindi na sila makausap. Meron silang sarili-sariling mundo. So, pag pinatayan niya ng Wi-Fi yan, sigurado gulo yan. Sigurado mga magre-reklamo yan. Minsan baka naglalaro pa ng mobile games yan sa gitna ng laro. Tapos papatayan mo, syempre magagalit tong mga to. So ano yung pagkakaiba niya before? Before is limited lang yung devices na ginagamit natin to access information. So ngayon, halos lahat tayo meron tayong TV, meron na tayong lahat dito na this mode daw, sabi ni Ana Marie. No? May nakita ka ako doon na yung isang bata pagpatay tinatawag siya ng parang tito niya, hindi lumalabas kasi kakain na Tinatawag siya kahit ang tawag niya ng tito niya, hindi siya lumalabas. So ang ginawa ng tito, pinatay yung Wi-Fi.
In a few seconds or few minutes, nandun agad yung bata. Nagre-reklamo. Eh di yun, napakain niya yung bata. So masyado na tayo talagang hardwired na tayo sa internet. Okay? So ang pagkakaiba lang nito dati, limited nga yung information, limited yung access natin sa devices, no? So ngayon, kahit yata yung may nakita ko, I don't know if I can share it to you later. May nakita ko na Facebook post na parang yung mga bata pinagbawalan gumamit ng mobile phone. So ang ginawa nila, ginamit nila yung ref nila. Kasi yung ref nila meron ng screen. No? Meron ng screen yung mga ref nila. So pwede na sila makapag-tweet doon. Nakakapag-Twitter sila, nakakapag-Facebook sila gamit yung ref. So ang bottom line, lahat na ata ng devices ngayon meron ng screen, nilalagyan ng screen. Yung ref, meron ng screen, yung TV, pwede ka na rin mag-Facebook, pwede ka na rin mag-online. So, kaibang-kaiba siya yung sa situation dati. Na limited lang yung access natin sa information. So ngayon, lahat tayo may access tayo sa information. So sa tingin nyo, anong epekto niyan sa flow of information? What do you think? Meron kayong idea? Anong epekto niya sa flow of information? Pa-type naman po sa chat. Ano yung kaya epekto niya sa flow of information? Kung katulad dati, limited lang yung may control. So ngayon, meron na tayong kanya-kanyang control sa information. So I'll give you 2 minutes to think. Kukulang din ako ng something to drink. Chat nyo na lang sa natin, sa chat box natin. Alright. So, ayun, mukhang it's more easy to spread information nowadays. So, thank you, my Raquel. To anywhere, everywhere, anytime, no information, no control. So, tama po tayo. Education is more effective. So, tama rin. And, ang epekto din naman nito, so sabi nga natin, lahat na tayo may access sa mga devices. So, ang epekto nito sa marketing strategies natin, sa content marketing natin. So, pag nagma-market tayo, napakadali sa mga tao na i-ignore yung mga content natin. So, kumpara before, no, kung ano yung pinapanood sa TV, kung wala kang choice it's either umalis ka or pagtiisan mo kung ano yung meron. Pero ngayon, so dahil meron na tayong access sa devices, yung content mo o yung marketing mo, ang dali para i-ignore ng isang tao. Kung ayaw niya kung ayaw niya tong isang marketing mo, isang content mo, kung ayaw niya isang Facebook post mo, simply swipe, ignored ka na. Nasayang na yung content mo. Hindi mo na nasabi sa kanila yung gusto mong sabihin. So sabi nga nila, we have a few seconds to get the attention
of our audience. No? Meron lang tayong few seconds para magpapansin dun sa mga audience natin. And that's marketing. We want to generate attention. No? So napakahirap na ngayon na kumuha ng attention. Kasi nga lahat tayo may mobile devices at napakarami ng topic na ino-open o na nabubuo every second. Okay? So paano gagawin natin doon? No? Paano natin masusolusyonan 'yan? Ang isang paraan para makakuha tayo ng attention is to target the right audience. And magagawa natin 'yon kapag alam natin kung sino yung gusto nating audience. Now, for example, in this room, no? For example, sa isang room na to, halo siya ng audience. So you are not supposed to target everyone. You're not supposed to create content for everyone. You're going to create content doon sa tao na sa tingin mo, siya lang yung most likely mag-engage sa'yo. Okay? So for example, it's a mix of male and female, no? Ang product mo is more parang mas mabenta siya pagka sa mga lalaking audience mo siya ibebenta. So maybe you should create content na mas attractive sa mga lalaki mong audience. Okay? Or if your product is kung hindi kasi masyadong established yung client avatar mo o yung buyer's persona, for example, ang business mo ay yung mga hardware parts o kaya ang mga motorcycle parts. Tapos ang branding mo, ang kulay ng store mo, ang kulay ng Facebook page mo, kulay pink. So medyo meron kang disconnect. So medyo hindi aligned yung messaging mo. So actually yung kasama ng branding natin is messaging. Hindi align yung messaging mo, hindi align yung branding mo kung sino ba yung gusto mong kausapin na audience. So kaya napakahalaga na malam natin kung sino yung gusto nating i-engage at sino yung pinaka-ideal na customer para sa atin. So yun yung pinaka-keyword, no? If we are thinking of client avatar, we are thinking of the ideal customer o ideal client para sa atin. No? Sino ba yung most likely mag-engage sa atin? And sino ba yung most likely mas profitable pag sila yung in-engage natin? Okay? So yun, balik tayo sa okay. So sabi nga natin, pagka undefined yung persona, pagka hindi natin kilala kung sino yung gusto natin na audience, no, sino yung, parang in relation lang sa sa in layman's term, no, ang ideal customer natin o yung ideal client natin, para sila yung yung mga crush natin, no? Sino yung mga may crush dito. So parang yung mga crush natin, sabi ko ako, okay, ideal man and ideal woman natin, ganun na lang. So ideal man and ideal woman natin. So sa ideal man natin, ideal woman natin, so gusto natin, for example, gusto ko ganito yung ugali, gusto ko magluto, so may mga ganon. Meron tayong picture kung sino yung ideal man natin o ideal woman natin. But not necessarily na sila yung mapapakasalan natin. No, that's how it works. Now we're creating a virtual representation kung sino nga ba yung gusto natin. And not necessarily na sila lang yung gusto nating mag-engage. So magkakaroon lang tayo ng marketing on a specific group of people, no? O for example, ang business mo ay gusto mo magtayo ng restaurant. Okay, so example ko ito before. For example, gusto mo magtayo ng restaurant. Okay? So, ang tanong mo dito, lahat naman sigurado ng tao kumakain. So, okay, pwede tayo mag-restaurant. So, ang gusto mo na klase ng business ay to serve. No, ito yung basic na ideal customer para sa iyo. No, kasi yung ating client avatar is the very fundamental pag nagke-create tayo ng business.
No, for example, ang client avatar ko gusto kong i-serve yung mga tao na on the go. So yun yung client avatar mo, pinaka-general, yung mga tao na on the go. So kung on the go ang gusto mo na customer, so lahat ng process mo dapat naka-tailored para dun sa mga tao na yun. So dapat ba kailangan yung business mo nasa tabi ng kalsada? Kasi nga gusto mo on the go yung mga tao. Sila yung gusto mong i-service, no? On the go. Kaya kailangan nakatabi ba ng kalsada yung location ng business mo? At pangalawa, yung food preparation ko ba mabilis? Kasi on the go yung gusto kong na tao na engage. So ganun yung kahalaga, ganun kahalaga yung ating buyer's persona sa pag-create ng business natin. Okay? Clear po? So any question before we move forward? Okay. So, given the importance of buyer's persona, so pagka hindi ka nag-create ng buyer's persona mo, sabi natin napaka-broad ng messaging mo. No? Hindi mo masasayang lang yung effort mo. You're creating content and sabi mo nakakapanghinayang naman, for example, nag-create ka ng Facebook post. And I think on the latter part of this training, meron tayong topic on social media. And doon yung ma-appreciate kung ano yung gamit talaga ni client avatar sa branding at saka doon sa ating social media marketing. Okay? So ganoon siya kahalaga. Pagka nagke-create ka ng content na napaka-broad, no, hindi ka nila papansinin. No? Hindi nila masyado mapapansin yung content mo. So familiar kayo dun sa mga content na, for example, tiga-binyan ka kung, no, yung mga ganong klase ng post. Tiga-binyan ka kung ano ba yung mga, alam kong famous sa binyan, puto eh. Parang puto binyan. Tama ba? O mali ako ng mali ako ng information from my kasi yung lola ko from Binyan. So doon siya lumaki sa Binyan at sabi niya talagang napakasarap daw ng puto Binyan. So yun yung familiar doon. So pwedeng nakita niya yung klase ng post na highly targeted na content. So ano yung sample na highly targeted content? Na tiga Binyan ka kung kumakain ka ng puto Binyan. So parang ganun. Kung ano yung mga meron sa Binyan, na tanging tiga Binyan lang yung makakaalam. So that's a targeted content. Tina-target niya yung mga tiga Binyan lang syempre. So most likely, ang mag-i-engage doon yung mga tiga Binyan or yung mga tao na naka-experience na ng Binyan, na nagkaroon na ng Binyan experience. So yun yung targeted content. Okay? So kaya kailangan malaman din natin kung sino yung ating client, sino yung gusto nating client. Gusto ba natin gusto natin maging client taga Binyan lang? So bakit natin kailangan malaman 'yon? No? For example, yung business ko is located in Binyan. Okay? Located sa Binyan yung business ko. So do I have to create a content na English or mas maganda siguro, mas effective kung ano bang meron bang Binyan na ano? Or Tagalog din sa Binyan? Tagalog. Tagalog din. So, siguro, hindi mo na kailangan masyadong mag-English. You use the language ng mga tiga-Binyan. Kasi you're not catering, for example, exclusive yung business mo right now kasi you're still starting, no? You limit your business within Binyan muna, just for the sake of example. Nilimit mo yung business mo for the whole Binyan lang kasi wala ka pang capacity to serve other provinces, for example. So, lilimit mo muna siya sa Binyan. So, it's not nonsense kung mag-create ka ng mga content na hindi naman aakma sa mga tiga-Binyan lang kasi you're not going to serve them. No? You want to make a business with the people of Binyan. So, ganun lang yun eh. So, masasayang lang yung content mo kung nag-engage siya sa mga tao na hindi naman natin may convert into sales. No? Sabi natin, we cannot parang hindi natin mailalagay sa bank account natin yung mga likes, no? Ang kailangan lang natin sa mga content natin sa Facebook page natin is to generate sales, no?
And also part of marketing strategy natin, kailangan din natin mag-create ng advocate. No, hindi naman sila yung directly bibili sa atin, baka they can refer naman, no? They can refer us dun sa mga tao na bibili sa atin. But that's how important na i-define natin yung ating persona. O sino ba yung ideal client para sa atin? Okay? So next. Ayan. This is not for you, it's for her. No? Ayan. Shoutout sa tumatahol. So this is not for you, it's for her. No? Anong mararamdaman nyo na people, for example, ano mararamdaman nyo if I am going to create a content especially for you? Aligned to your likes, aligned to your ang tawag dito, preferences. If I'm a marketer, if I'm going to create a content especially for you, ano mararamdaman mo? Ano mararamdaman nyo if I'm going to create a content that is especially for you? How are you going to react? Ano kayang pakiramdam na I'm going to create content na para sa'yo lang? Magiging interesado? So yan. Okay. So, kung itong sa age, parang yung client avatar, in a way parang sinasabi, this is not for you, Jinson, this is for Ana Marie. So ano mararamdaman ni Ana Marie? Mararamdaman niya na napaka-special ko naman, no? Na ginagawan ako ng content ng isang marketer na to. So that's how our audience feel whenever we're creating content for them. Pag alam natin kung sino yung ating client avatar, pag nag-create tayo ng content, nag-create tayo ng marketing strategy, at targeted at aligned sa gusto ng mga client avatar natin, pakiramdam nila they are special. No? They are special kasi hindi general yung kinakausap mo. You're talking directly to them. Okay? Yun. May kilig factor. Wow! May kilig factor kasi na-profile na daw yung gender. So tama yun. No, mas special yung dating sa kanila kasi alam nila na you're talking to them, na hindi ka nakikipag-usap sa general audience. Okay? Teka lang, pero meron akong na-miss. Okay. Ito, na-miss ko tong part na to. Ayan. So meron tayong, sabi ka natin na targeting everyone means reaching no one. So, tulad ng sabi natin, ang pag-create ng content o pag-create ng marketing ay hindi siya parang machine gun. So, paano ba yung machine gun? Diba? Pagka babaril ka ng machine gun, dire-diretso, babaril ka na lang ng babaril. You're using so much effort and so much resources to hit the target. Okay, pero sa marketing, hindi ganon. Kailangan sniper. No? Hindi siya parang machine gun na baril ka na ng baril, bahala na lang kung sino na lang yung tamaan. Okay? Kapag nag-create tayo ng marketing natin, dapat aligned, tailor dun sa mga client avatar natin syempre. No? Alam natin kung ano yung hilig nila para mas effective nga yung content natin, katulad ng sabi ko kanina. So targeting everyone means reaching no one. If you're trying to target everyone, in a way magiging useless, hindi masyadong effective yung content mo. So you have to target a specific group of people para mas effective yung content at mas engaging para sa kanila yung content mo. Okay?
So balik tayo ulit doon. So na-miss lang natin siya kaya binalikan. Okay. So I want to share the story of an old watch. No? I think, ewan ko kung nakita nyo na to sa Facebook, and nilagay ko rin dito yung link ng original post, no, para din to give credit dun sa mga nag-post nitong image na to. Pero ang story of an old watch, sabi nga natin, if we define yung ating client avatar, alam natin kung sino yung most likely profitable para sa atin sa business or a service provider. Kung gusto natin maging freelancer, sino ba yung mas profitable para sa atin? Okay? So ang kwento lang nito ng The Story of an Old Watch, parang yung tatay may pinamana na lumang relo sa anak niya. Ang sabi ng anak niya, go out there at tignan mo kung magkano yung value nung relo na to. So unang pumunta yung bata doon sa jewelry store. Ang sabi ng tao doon sa jewelry store, mag-offer lang ako sa $150 kasi lumang-luma na tong relo mo. Okay? So umalis doon yung bata, yung anak, umalis doon yung anak, tapos nagpunta naman siya sa pawn shop. Sabi naman sa pawn shop, ay ano lang yan, $10 kasi nga sobrang sira na yan. So baka siguro kukunin lang namin dyan, parts na lang siguro makukuha namin dyan. Okay, so umalis na naman yung bata, yung anak, tapos pumunta naman siya sa museum. Tapos, ang sabi sa museum, nilok niya yung relo, sabi naman ng curator doon sa museum, I'll offer you $500,000 for this very rare piece na relo. So ano yung nakuha natin na kwento o nakuha natin na lesson dun sa storya? Okay? Meron ba? Anyone? Merong nakuha na aral dun sa kwento? Iyan. So tama po, offer to the right customer. So minsan kasi you're talking to a group of people, for example. You're creating marketing content for a group of people. You have a brand for a group of people. Pero minsan, maling tao pala yung kinakausap mo. Maling group ng tao yung kinakausap mo. Kaya, they don't see the value of what you're doing. Okay. So, paano yun? For example, nag-create ka ng, ito lang in business perspective. For example, nag-create ka ng business for the people of Binyan, sa community mo sa Binyan. Nag-create ka ng, kasi gusto ko talaga, medyo mahilig ako sa I'm looking forward na magkaroon sa amin ng malapit na nagtitinda ng restaurant na nagbebenta ng Arabic food. So medyo nag-create kasi ako sa Arabic food. So for example, sa Binyan, gusto mo magtayo ng restaurant na gusto mong i-serve ay mga Arabic food. Okay. So, sa tingin mo, tatangkilikin kaya ng mga tao sa Binyan yung Arabic food? Oo, sabihin natin, lahat naman ng tao mahilig kumain, pero Arabic food kaya tatangkilikin nila. Kasi pagka first time ka palang kakain ng Arabic food, talagang hindi mo siya masyadong mahihiligan. So minsan, you're constantly creating, so hindi kasi siya familiar. So ito yung tama. You're constantly creating your out of curiosity, pwede siyang itry. So tama yun, out of curiosity, itatry siya. Pero sabi nga natin, hindi siya yung one time na itry mo siya, I like it. Gusto ko na tong kainin araw-araw. So iba-iba kasi yung preference ng tao. No? And then, maybe, located ka sa Binyan, and then constantly creating content, or constantly creating marketing, or constantly creating yung mga ang tawag dito, flyers na kapamigay ka sa mga bahay. But you are in a wrong location. No, baka you're not in a right location. Baka hindi talaga hilig ng mga tiga-Binyan yung ganong klase ng food. Or hindi sila masyadong open sa ganong klase ng food. Okay? So don't get me wrong, no? It's not bad to try something new.
no? Kaya lang ang ang tawag dito, ang disadvantage nun, you have to rely heavily on marketing. Okay? So ano nga ba yung sample nun? So like when we go to branding, so makikita natin ano yung sample ng how heavy we can rely on marketing para introduce yung something new. So katulad niyan, yung ampalaya ba? So yung ampalaya, bakit ba siya kinakain ng tao? So yung mga ganun na na mga nagre-rely sa marketing. So you have to rely on marketing pagka something new at hindi siya ganun ka-compelling yung isang business. So maybe you're in a different location, maling group ng tao yung kinakausap mo. They don't see the value of what you're doing, of what you're offering to them. Kung freelancer ka naman, maybe you're talking to the different to a wrong client. Baka maling client yung tina-target mo. Baka maghanap ka ng client na mas makikita yung value ng ginagawa mo. So you can charge more, no? Okay? So yun lang naman yung kwento nun. So ito, I think we're almost done sa discussion natin. So ano yung mga basic information na kinukuha natin when we do a client avatar o yung ating buyer's persona or yung ating ideal client? So syempre, kailangan natin ng pangalan. So guys, ano to it's a virtual representation ng mga customer na most likely mag-engage sa atin. So kasi ganito yan, we have to always rely on data. Hindi po pwede yung, okay, magbubuo ko ng business, gagawa ko ng business ko, maggagawa ko ng freelancing business ko. Ito yung gusto ko na tao, sila lang yung gusto ko. Gusto ko si Coco Martin. No? Gusto ko si Ivana, no? So kailangan you have to rely on data. Hindi po pwedeng gusto mo lang siya. You have to rely on data. Sino ba yung most likely mag-i-engage sa ganitong klase ng business? So kung ito yung klase ng business mo, go on Google, search kung sino ba yung most likely na gender na ganitong klase ng business ang mag-engage. So dalawa kasi karaniwan yan, dalawa yung ginagawa natin ng client avatar. Yung una, sino yung business, for example, kunyari existing business ka na. Ang unang ginagawan natin ng client avatar, yung tao, so magbe-base ka sa mga data mo sa business mo, kung existing ka, sino ba yung mga most likely nag-i-engage sa akin lagi? Sila yung lagi nag-i-engage sa akin. So for example, 1 year na yung business mo. And then 1 year na yung business mo, tapos sinilip mo yung data mo, no, kaya kailangan pagka business owner tayo, lagi tayo mga may data. So, tinignan mo yung data mo na mas marami pala yung nag-i-inquire sa'yo, mas marami nag-i-inquire na babae. So, doon ka magbase. No, lagyan mo na sila ng buyer's persona o ng client avatar, kunin mo yung information nila. So, babae, most likely nag-i-engage sa akin. Sila yung unang gagawan mo ng client avatar. Pangalawa, sino naman yung mas gusto mo pa? Mas gusto mo pa mag-engage. Yung una, yung currently nag-engage na sa'yo, at yung pangalawa, yung gusto mo pang mas mag-engage sila sa'yo. Okay, so you're going to create content. So nag-create ka na ng dalawang buyer's persona, and you're going to create your branding, and you're going to create content na akma o attractive para sa dalawang buyer's persona na yun o dalawang ideal client na yun. So ideally, kailangan dalawa. Pero if you're still starting, pwede na kahit isa lang muna. Okay? So kailangan may pangalan. So ano yung prospect name nyo? Ano nga ba yung pangalan niya? Okay? So kung Pinoy, so siyempre dapat ang pangalan niya ay Filipino name siya. Filipino name din yung gagamitin nyo. Kung taga Middle East, so siyempre dapat mag-iisip kayo ng pangalan na realistic, no? Although it's a virtual representation lang, no? Kahit imaginary lang to, make sure realistic lahat ang nalagay niyo ng information. Kung gusto mo location taga US, no, lagay mo dito, gusto mo maging client taga US, lagay mo yung mga John, yung mga
mga mga name na mga taga US talaga, no? Pag for example, location na pwede naman siguro na location US pero Pinoy yung pangalan because gusto mo mag-engage sa mga Pilipino na naka-reside doon sa US. So pwede rin 'yon, no? So depende rin how we're going to craft your buyer's persona. Okay? So ano yung age niya? So ano kahalagahan naman na alam natin yung age? Siyempre, pag alam natin yung age natin, we know how we're going to talk to them. No? Pag alam natin kung paano natin sila kakausapin. Kung medyo matured ba yung pagsasalita natin sa mga post natin? Matured ba yung yung mga design natin? No? At saan natin sila makikita? For example, kung alam niyo na yung age niya, for example, gusto ko mag-engage sa mga tao na 30 years old. So punta ka naman sa Google, so hanapin mo kung saang social media account sila, mas marami. Okay? So doon ka mag-rely ng heavily ng marketing mo kasi most likely nandun sila sa mga social media accounts na sa platforms na yun, I mean. So marital status, family, household income, net worth, syempre location. So net worth, ano yung buying power niya? So minsan kasi nagbabago yung preference ng isang tao depende sa buying power niya. Sa location, syempre alam natin na mas targeted yung location, mas effective sa content natin. Hobbies at interest. So pag alam natin yung hobbies at interest niya, alam natin kung saan tayo pupunta ng mga groups. No? Saang Facebook group ba sila makikita? No, saang LinkedIn groups ba sila makikita? So pag yun yung mga hobbies at interest nila, alam mo na doon ka makikreate ng marketing mo o doon ka mag-engage sa kanila. Baka pwedeng doon sa mga Facebook groups na yon nag-open ka ng conversation para makapag-engage ka sa kanila, para makilala kanila, para makapag-develop ka ng trust. Okay? So buying habits, subscriptions, no? Yung website nila, kung meron man, and what is her unspoken question. So itong mga susunod na mga questions na to, dito ka na makakahanap ng mga hidden opportunity. At ano yung mga problema niya na kailangan mong solusyonan. Okay? So doon natin malalaman yun. Right? So meron lang ako ditong sample. So from Digital Marketer na sample ito, Digital Marketing Lab. No? So ang name ng prospect ay si Frank Malarkey. So tinaw napaka-specific ng information dito, no? Kung ano yung edad niya, ano yung occupation. Okay? Ano yung personality niya? Opinionated, cynic ba siya? So hobbies and interests, arguing, fixing things and pottering about in a garage, fishing, poker, so on and so forth. So kailangan ganyan, napaka detalyado pag nagkikreate tayo ng ng ating client avatar. So sabi nga natin, para malaman natin yung gusto nila and we can find opportunity dun sa mga problema na meron sila ngayon. Hindi ka babalik-balikan, sabi ni. So yun, okay. Alright, so ito naman yung sample ng isang paraan ng pag-create ng buyer's persona. So kasi dito, isang buyer's persona na to, pwede nyo i-copy na lang to and then i-fill up yung mga basic information na to. And always remember guys, dapat may picture. No? At dapat, for example, yung age, gusto niyo for example 74, tapos ang nilagay niyo dito napakabata. So dapat realistic. Kasi pag nagki-create kayo ng content, alam niyo na ito yung tao na gusto kong mag-engage sa akin. So nalalaman mo na in a way nagre-react yan no? Pag for example, habang nakikita mo yung customer avatar mo, yung client avatar mo, nagre-react yan. For example, nagki-create ka ng content na masyadong vibrant yung kulay, so baka hindi naman na to acceptable para sa kanya. Nagre-react siya na, uy, masyado nang makulay yung ginagawa mong content para sa akin. Or masyado namang millennial yung ginagamit mo na words.
No? Baguhin mo yan, hindi ko gusto yan. So in a way, nagre-react yung mga client avatar natin. Okay? Pero wag lang yung may marinig talaga kayo na nagsalita. Iba na yun. Iba na yun pagka narinig nyo talaga nagsalita. Pero yun lang, parang in a way, nagre-react din sila na hindi na para sa kanila yung ginagawa mo. Okay? So isang sample, kailangan may image din. And then, ito lang siya. Kailangan ilagay nyo yung pangalan niya. Sino ba yung gusto kong ma-engage? No, gusto ko bang mag-engage mag-isip kayo ng pangalan na talagang realistic. Na depende sa location niya, nakadepende sa nationality niya, kung taga US nga, kung taga Canada, so dapat yun yung pangalan na akma sa kanila. Kung taga Middle East, dapat yung pangalan ng mga taga Middle East. At yung problema din nila, dapat problema ng located dun sa Middle East. Okay? So, yun siya. Kailangan may pangalan. So, ito rin din yung mga, saan nga ba siya kumukuha ng communication? O ano yung method of communication niya? Saan siya kumukuha ng information? So, ano ba yung tools na ginagamit nila to do their job? Okay? So, client management and so on and so forth. So, don't worry, fill up nyo lang naman siya. Okay, so guys, remember hindi kayo makikreate ng client avatar na para sa inyo. For example, si Ana Marie, hindi siya mag-create ng avatar na Ana Marie, ang edad ni Ana Marie, ganito, ganito, ganito. Hindi para sa ito. Para dito sa client mo. Okay? So pag-uusapan natin to bukas naman sa branding, kung gaano siya kahalaga sa branding natin, tsaka sa marketing natin. Okay? So, gagawa tayo ng pangalan niya na hindi para sa inyo, para sa client nyo. Ideal client nyo. Okay? So, questions. Okay? So, I'll send the link ng paggagawa nyo ng buyer's persona dito sa chat box natin. O yan. So, you can access at then mag-create na kayo ng buyer's persona nyo. So, before that, any question muna before you proceed? No? So, again, sabi ko nga, dapat back up by data. Walang question? So, yung iba kaya, may question po? Clarification? We still have time? Okay, walang question? Wala po ba talagang question? Okay, siguro kung walang question, you can proceed creating your client avatar. So punta lang kayo dito, build my persona. So sabi nga natin, buyer's persona, client avatar, sila ay nagkakapareho lang sila sa pangalan. I mean, iba lang ng pangalan, pero pareho din sila ng ibig sabihin. So yan, pili kayo ng image na akma sa edad nila, sa gender nila. So yun. Okay, so wala nang questions? Kung walang question, Baka daw wala kayong question. Baka nasisira na. where po kami makakakuha ng info sa client? So, sabi nga natin, find it on Google. So, maghanap kayo kung ganito yung klase ng business na gusto kong i-offer, sino most likely mga mag-engage sa akin? And you find their information on Google. No? Lagi natin kakampi si Google sa mga ganyang information. So, hanap kayo doon. Kung existing naman na business ka, tignan mo yung data ng business mo. Kung existing na business ka, tignan mo yung information na meron ka sa business mo. Sino ba yung mga nag-engage sa akin dati? Okay? So baka most likely sila yung dapat mong mas gawan pa ng content. Okay po?
May question si Miriam Santa Rosa. Imaginary po ba ang client avatar or mag-actual research? So, imaginary lang siya pero back up by research, back up by data. Hindi po pwede na ito lang kasi yung gusto ko, ito yung gusto ko eh. So, kailangan profitable din para sa atin. Na hindi basta-basta na, okay, gusto ko nga siyang mag-engage sa akin pero pagka pinustro ko ba to, profitable ba sa business ko? So, kailangan backup pa rin, kahit imaginary siya, in a way, backup pa rin siya ng research, backup by data. Okay po? May mga tanong pa po ba? May oras pa po tayo. Yeah, meron pa tayong time. So, maagaga pa tayo. Siguro, kung wala lang question, you can proceed creating your client avatar. And then bukas, i-tailor naman natin siya. So, to make sure na dapat, bago yung session natin bukas, meron na kayo na-create na client avatar. Tapos, i-connect naman natin siya sa branding ninyo. Okay? So, yun. Yes po, mag-start na po kayo magawa ng buyer's person. Thank you.
Okay po, nag-enjoy pa po tayo sa discussion. Nag-enjoy pa po. Yes po. Okay. Yes po. Okay. So, babalik po tayo bukas ng same time, 10 to 12. So, napaaga po tayo. So, babalik po tayo. Iba pong link. So, nandun naman po sa Facebook group natin. So, yun. Thank you so much. Thank you, Mark. Alright, thank you guys. Thank you for your time na makinig. Yeah. And kita-kita ulit tayo bukas for the discussion on branding. So doon natin i-apply at i-connect naman natin si ating client avatar. Okay? So medyo maaga tayo ngayon kasi short lang yung discussion natin. Okay? Medyo maaga.